guys sa NAIA. Hindi pala NAIA. Napaka-smooth ng proseso nila ng immigration. Guys, ito ang maganda sa Gmail guys. Oh. Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So, sa video ito guys, papakita namin sa inyo yung magiging airport process namin from Changi Airport hanggang sa NAIA sa Manila. And as you can see guys, nag-start na kami with our airport transfer. So kaka-pick up lang sa amin dito sa Snooze Hotel Bugis, and then diretso na to sa Changi Airport. So tara guys, samahan nyo kami. So guys, tour ko lang kayo dito sa sasakyan na nabook namin sa Klook. Ayan yung itsura niya, limo. And then ito yung mga gamit namin sa likod. And then guys, kung mapapansin nyo, very comfortable to. So again, binuko to sa Klook, and kung gusto nyo rin ng ganito para convenient, use my promo code EMILCLOOK para mas may discount kayo sa book nyo sa Klook ng mga airport transfers at kahit ano pang applicable yung mga ganong vouchers kagaya nung sa akin. So grabe, biglang umulan ngayon guys. Just to share, bumili lang kami ng sweet potato ball sa Bugis. Ito, tapos biglang umulan na pagbalik namin. So yan, sweet potato balls pa rin hanggang papunta ng airport. Sarap. So papakita ko rin sa inyo guys yung view. Ayan, sobrang malakas yung ulan, kaya convenient din talaga mag airport transfer. So see you sa Changi. Okay, so nandito na kami guys sa NAIA. Hindi pala NAIA, Changi International Airport Terminal 4. So welcome sa Changi International Airport Terminal 4. So ang first na step natin sa airport process is hanapin yung ating check-in assignment, kung saan tayo pipila to check-in our luggage. So last time kasi Jetstar kami, so ngayon kami, Cebu Pacific. So ito yung flight natin, 1:50 to Manila, 5J804. Sa row 3 tayo. So let's go sa row 3. Guys, since alam na natin yung row assignment natin, kung saan tayo mag-check-in, dito muna tayo sa kiluhan. Kasi i-manage namin kung kailangan pa ba namin mag-add ng baggage allowance o maisisiksik namin ito sa current baggage allowance namin. Guys, baggage update. Ang total namin is 83.96. So sobra kami ng 4 kilos. Kaya kami ay mag-a-add na lang ng 4 kilos. So nasa website ako ngayon ng Cebu Pacific para mag-add ng baggage allowance. Shopping pa. Ayun guys, buti na lang nagtimbang kami. Kasi kung hindi, doon pa kami pagbabayaran sa counter mismo. Kapag doon sa counter mismo, medyo mahal sila maningil. Kaya mas maganda online talaga kayo mag-add ng baggage. You can add baggage and baggage allowance up to 2 hours prior to your flight. Something like that. So mas okay na magtimbang kayo bago kayo pumunta dito. So having that said, andito ako sa number 3 at wala pa ang Cebu Pacific guys. So hindi pa sila nagpapa-check-in. Ayan. So wala pa rin yung mga kiosk nila guys. So ito, pwede to dapat kaso nga lang, since close pa sila, hindi pa talaga tayo makaka-check-in. So ito guys, nagprint lang kami ng boarding pass tsaka ng bag tag muna habang naghihintay. Pwede kasi dito, iscan nyo lang dito yung passport nyo. Tapos ayan na, we are now preparing your boarding pass tsaka bag tags din. Ayan na. So boarding pass, meron na tayong boarding pass. So wait ko na lang din yung bag tag. Tapos sana mag-open na rin tong kiosk nila. Hindi ko alam kung pwede na rin yung automatic na baggage drop sa kanila o kailangan pa ng tao talaga. Pero sana gumagana na yung automatic para hindi tayo maghihintay na matagal. Guys, since wala pang check-in counter na available or hindi pa sila available, dito sa may free, sa likod lang niya nung row number 3, ito yung GST refund. Alam ko nagawa ko na to before. So pwede tayo dito mag-process ng tax refund. Kasi meron tayong nabili sa Mustafa na eligible for tax refund. So sa kiosk lang tayo ulit. Okay guys, so select English and then I am claiming GST refund for purchases in check-in baggage. Scan your passport. So scan natin dito. So follow mo lang yung steps, napaka easy niya guys.
Your passport has to be red and then click mo lang next. Bring. Okay. Ayan. So, meron tayong $8 from Mustafa. Tapos, piliin na lang natin credit card. Credit card na lang. Para meron tayo. Tapos, insert nyo lang yung credit card mo. Ayan. Tapos, pag na-read na nila yung card, ito na, approve na. Pag may approval na guys, ibig sabihin, hintayin nyo na lang yung payment sa credit card yung magre-reflect yan. Yung sa akin mabilis lang, siguro mga 1 to 2 business days. So yun lang, end session na. Guys, nagsiset up na sila for check-in. So wakas, sana ma-check-in na namin para makapunta pa kami ng Jewel. Okay guys, so nakapag-bag drop na kami at ngayon ay pupunta na tayo sa Jewel Changi Airport. So pupunta lang tayo sa arrivals hall tapos sasakay ng train papunta ng Terminal 2 kasi doon yung Jewel. Napaka-smooth ng process nila dito ng bag drop. Walang kaarte-arte and napakabilis. So nauna pa kami sa pila kaya mabilis lang talaga kami. So let's go na sa Jewel. So guys, kung naalala nyo, nung dumating kami ng Singapore, dito din kami sumakay ng bus papuntang Terminal 2. So same lang din. Pagdating nyo sa arrivals area, hintay lang kayo dito sa boarding point, bus to T2 MRT or bus to T1 Jewel. So sa Jewel tayo. So guys, ito na yung shuttle from T1 to Jewel. Hello. Good evening. So lagay lang natin yung ating maliit at yun. At upo tayo. Hey guys, so nandito na tayo ngayon sa Jewel. Dito tayo binaba ng free shuttle from Terminal 4 papunta dito sa Jewel. And papasok na tayo sa loob. So sana bukas pa yung vortex, yung Jewel vortex. Sandali lang guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels, pagkakataon mo na para mag-subscribe para naman makatulong sa akin na mas mapadami ang paggawa ng mga ganitong klaseng videos. Now back to the vlog. Alright, so we're back! Ayun guys, kitang-kita yung vortex, may dumaan pang train. Oh, ang ganda niya paggabi guys. So last year, May of last year when we started this vlog with this channel, this is the first country we visited and this is one of the first places we went to. So ang ganda, di ba? Walang kupas, yung ganda ng Jewel, no? Ganda. Yan. Lapit ko lang guys. Dito sa Jewel. Yan. So talagang napakaganda niya guys. At saka ang dami pa rin nagpipicture dito. Ayan. Siyempre pipicture ko rin dito. Guys, sakto may dumadaan na train. Wow. So look at that. Ayan. May dumadaan train guys. Ayun guys, so nakapag-picture kami ulit dito sa Jewel. Nakakatuwa lang kasi every time na makikita ko siya, it really still amazes me. No? Nakakatuwa yung mga ganun na ang galing, ganda niya talaga. Ang ganda niya lang pagmasdan, mag-picture of course, i-appreciate. Tapos yun, ang ganda din dito sa Jewel. Kaya ewan ko ba, sana nga next time yung mga flights ng Philippines sa Terminal 1 na para hindi na magbabiyahe ng bus from Terminal 4 to Jewel, which takes about 5 to 10 minutes. Depende pa yung wait time ng bus mismo. So ngayon, ikot-ikot muna kami dito sa Jewel bago kami bumalik sa Terminal 4 to do immigration at mag-wait sa boarding since medyo mahaba pa yung oras namin. Guys, dito kami sa isa pang spot. Dito kami nagpicture dati ng family Wala pa kaming family picture ngayong trip na to masyado. So tatry namin mag-picture dito. Okay guys, so
photo op lang ulit kami dun sa kabilang side. And ngayon, pababa kami sa food court. We'll see if we can buy something, a coffee perhaps, or something to drink para bago kami bumalik dun sa T4. Para nalibot ulit namin siya. Nakakatuwa kasi talaga dito sa Jewel. And kung yung typical na airport na konti lang yung mga stalls, ito kala mo mall na may airport, ganon. Or yun nga, airport na may mall or something like that. So, pupunta na kami dun guys sa may food court, sa basement lang yon. Tapos tingnan natin kung ano mabibili natin. Guys, nandito kami sa McDo, sa baba ng Jewel, sa basement. And inubos lang namin yung mga natira naming pera sa EasyCard. Kasi tumatanggap ng payment ng EasyCard tong McDonald's. Tapos ayan, nakabili pa kami ng mga meal. So $10 lang namin pinaloadan yun one time. Aside dun sa $5 na top up na included na nung binili yung EasyCard. So kain muna kami. Guys, tapos na kaming kumain sa McDo at ngayon ay babalik na kami sa Terminal 4 para makapunta na kami sa boarding gate. So see you sa Terminal 4. We're back here sa Terminal 4 guys. At ngayon naman ay pupunta na tayo sa immigration. So bago kayo pumunta ng immigration or pag may spare time kayo, mag-fill out na kayo ng e-travel. You can fill it out 72 hours prior to your flight going back to Manila para hindi ma-hassle. Tapos screenshot nyo yung QR code kasi hinahanap na yun sa Manila. So let's proceed to immigration. Yung immigration nila dito banda sa may tabi ng Starbucks or dun sa side ng Starbucks nakalagay departure. So we're done with immigration na guys. So napaka-smooth ng proseso nila ng immigration, and it's actually so much better compared to last year when we went here. Automated lahat, scan lang yung boarding pass, passport. Hindi na kami dumaan ng e-gates. Yung ginawa lang namin sa e-gates, parang kinapture lang yung photo namin. Tapos yun final security check. Tapos andito na kami agad sa boarding area. So, wala pang 5 minutes yung buong proseso. Tapos agad. Siyempre nag-intayan lang kami kaya medyo tumagal. So, madadaanan nyo dito tong Lotte Duty Free. Mga bilihan ng medyo pricier na pasalubong. Tapos ito na, pupunta na lang kayo. Next step nyo after immigration and final security check is to go to your boarding gate assignment and wait for boarding. So that's what we're gonna do. So ito na, familiar na tayo dito kasi ito din mismo yung boarding area natin last time na nagpunta tayo dito. So ito yung TWG, Batcha Coffee and all that. Ayan. So, hanapin muna natin yung ating boarding gate. Okay guys, so na last minute budo lang kami sa Charles & Keith kasi pag namili ka pala dito sa airport, tax free na siya. And sakto yung nabili kong wallet para sa mama ko ay sakto dun sa natira kong SGD. So wala na kaming pera ngayon. At maghihintay na lang talaga kami dito sa boarding gate hanggang mag-boarding. So buti na lang maganda yung kanilang mga boarding areas. May mga couch, tapos talagang comfortable. So dito kami mag-iintay hanggang sa mag-boarding na. Guys, ito ang maganda sa Jewel guys, oh. May libreng arcade game habang naghihintay ng boarding. Malapit na sa boarding na gate namin. So metal slug yung laro. Sa mga may alam nitong larong to, punta kayo dito para makalibre kayo ng laro. Ayan o. Ayun, sabog kami lahat. Guys, boarding na kami. Yan, so see you in Manila in 4 hours. Let's go! Okay guys, so after almost 4 hours, nandito na kami sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 and welcome back to Manila. So make sure nyo lang guys na pagdating nyo dito meron na kayong e-travel at may screenshot kayo nung kanilang QR code kasi hanapin sa customs. So proceed na tayo sa immigration tapos customs. Ay kunin pala muna yung baggage then customs. So yun yung next natin gagawin. Guys, katataas lang namin sa immigration, wala naman tanong, kinatakan lang. And papunta na kami sa belt. Sobrang daming tao guys. Kung mapapansin niyo, daming tao ngayon. Sunday morning. So
sana dun sa belt namin ma-release din agad yung luggage para hindi kami maghintay ng matagal dito. So guys, nakuha na namin yung aming luggage matapos ang medyo matagal-tagal na paghihintay. Ngayon, lalabas na lang yung screenshot ng e-travel para i-scan dito sa customs. So dito yan guys, yung huling step sa paglabas. Okay guys, so finally nakalabas na kami dito sa Arrivals Hall ng NAIA. At dahil dyan, i-end ko na ang vlog at ang buong series na ito guys. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng ating Malaysia Singapore vlogs. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ang ating susunod na travel series dito sa AJTV Amazing Travels. Yun lang guys, maraming salamat. Bye! Oh no.